Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 11, 2024. And for today, we are going to talk about the claims of Jesus. And may hinuha po natin ito mula sa Colossians chapter 1 verse 20, which states that, "And through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross." Sa Tagalog, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay pagkasundo sa Kanya. Nakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. So lahat daw po ng things, all things, no? Whether it be heaven or earth, is belonging kay Jesus. Dahil siya po ang firstborn. And He is the one and only Son of God. Kaya siya ang magmamana ng lahat ng bagay. And bukod po doon, marami pa po tayong teaching points. Unang-una, si Jesus din po ang magre-restore sa atin upang tayo maging katulad ng nasa Genesis chapter 1. Kung maaalala po natin, yung mga contents ng nasa Genesis chapter 1 is the creation of everything. This is where everything started, no? And makikita po natin dito na when God created His creations, lahat yun perfect. Tayong mga tao, we did not know what is sin. Hindi po tayo aware sa ganung bagay. Kumbaga, everything was perfect. From the skies, the oceans, the land, everything. And that is Jesus' mission. Para i-restore po yung perfect state na dating nasa Genesis chapter 1. Pangalawa po, Jesus claims all things. So lahat po ng naririto ngayon sa mundong ibabaw, pati na rin sa langit, is kay Jesus. Sa Kanya po ang lahat. Let us not claim anything on our name, no? Yung mga ari-arian natin, yung mga riches natin, our possessions, yung mga tao, pati yung mga buhay natin sa Kanya. And last po, Jesus fights the battle on all fronts. So si Jesus daw po ang lumalaban sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. And hindi lang sa mundong ito, pati sa kalangitan, no? Kasi sin derived from heaven nga daw po, sabi ni Pastor Russell, dahil kay Satanas, no? And that's why Jesus fights the battle on all fronts. So siya po ang responsible upang ipaglaban tayo, upang manaig ang kabutihan sa mundo at sa heaven and everything. Si Jesus po ang held responsible para doon. So what does that have to do with us, no? Paano natin ito ma-apply sa buhay natin? Unang-una, let's seek to understand the claims of Jesus. Let us be aware na lahat po ng nandito sa mundo, lahat ng nakikita natin, tangible, intangible, kahit ano man yan, it's His. So, when we realize that, iisipin natin, yung buhay ko para sa Panginoon. So, what should I do? Dapat lahat ng actions ko nag-glorify sa Kanya. Kasi I'm His possession, no? Sa Kanya ako. So I should do everything I can as His possession bilang sa Kanya upang mag-glorify yung pangalan niya, no? And second, let's share the gospel of reconciliation. Na ang mission po ni Jesus is i-restore lahat ng tao, lahat ng bagay na naniniwala at nananampalataya sa Kanya into the perfect state na na-observe natin nung Genesis 1, no? And lastly, let's submit all things under the lordship of Jesus. Dahil siya nga po ang may-ari ng lahat, siya ang magmamana ng lahat, na inilathala sa Kanya ng Diyos. Let us do everything we can. Let us submit all we have, every single inch of our possessions and ourselves to Him and His Lordship, no? Kumbaga, manampalataya po tayo na maigi. Maging totoo tayo, ibigay natin yung buong buhay natin sa Kanya. Pagkatiwalaan natin siya with our own lives. For He is almighty and all-powerful, no? So, yun lang po muna ang aking daily devotion para sa ngayong July 11, 2024. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.